na ako makapagtrabaho. Dok, hindi na ako makapag-basketball. Dok, hindi ko na mabuhat si Mrs. Sa video nito, ituturo ko yung mga dapat mong gawin para mabawasan ang pananakit ng katawan. First, kumpletuhin ang oras ng tulog. Pag lagi po kasi tayong puyat, kaka-Netflix, kaka-chat kay crush, kakabasa ng mga issue sa Reddit, mas nagiging sensitive po ang katawan natin sa mga kirot-kirot. So, kung dati ka nang merong masakit na tagiliran, masakit na ulo, tapos sasamahan pa ng puyat, mas ramdam na ramdam mo yung kirot. Mas masakit pa nung nalaman mong sinurprise siya ng iba. Also, kapag puyat tayo, mas mabilis tayong dapuan ng mga sakit tulad ng sakit sa puso, diabetes, at pagtaas ng timbang. Next, magbilad sa araw. O pre, tara! Oh, saan punta? Sama si Donut, oh. Guys, follow nyo, ha. Donut ni Doc Alvin. Like ko sa comment section yung link. Eh, di ba sabi ni Doc, magbabad sa araw? Tara, magbe-beach tayo. Ha? Tapusin natin itong tips ni Doc. I-upload natin to, di ba? Tara na! Alam ko pong masarap mag-beach ngayon, pero hindi na po kailangan pumunta ng beach at lalong hindi kailangan magpainit sa tanghaling tapat. Magbilad lang sa araw para makakuha ng vitamin D. Kahit 5 to 30 minutes lang po, everyday, around 10 in the morning, okay na po yun. Doc, para saan yung vitamin D? Mahalagang component po kasi ng mga buto natin ang vitamin D. At kapag kinukulang ang vitamin D sa ating katawan, pwede pong humina ang ating mga buto. Pag humina ang ating mga buto, doon na po tayo pwede makaramdam ng pananakit ng kasukasuan. Next, tanggalin ang stress. Mag-set ng boundaries sa work, magpahinga kung pagod, pumunta po sa tahimik na lugar, at pinaka-importante, umiwas sa mga marites. Mag-stress po kasi tayo, mas madaling magkaroon ng inflammation ng katawan. At pag merong inflammation, doon na po tayo nakakaramdam ng iba't ibang kirot. Next, uminom ng maraming tubig. Dahil kapag kulang ang kapag kulang ang tubig, pumipiyok. Dahil kapag kulang po ang tubig natin, mas prone tayong ma-dehydrate at magkaroon ng mga muscle cramps. Doc, ilan ba talagang baso ang kailangan per day? Actually, depende po yan sa health status nyo, sa timbang nyo, at sa edad nyo. Pero kung kayo ay generally healthy, safe na po ang 2 liters per day para sa mga babae at 2.5 liters per day para sa mga lalaki. Also, maganda ring guide yung kulay ng inyong ihi. Kapag ganito na ang kulay po ng ihi nyo, ibig sabihin dehydrated na kayo, kulang na po kayo sa tubig. Kung meron kayo ng comment down below and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.